Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Bato naman mga kabunyog, si Bato, may nakita akong interview kay Bato, nagdadrama si Bato. Sabi ni Bato, bakit? May alam ba kayo na pinatay ko? May alam ba kayo na pinapatay ko? Di ba? Napanood nyo ba yun? Ha? Ano siya? Nagsasalita si Bato. Ito lang paglabas niyang ito. Sabi ni Bato, ini-interview ng media, sabi ni Bato, bakit? May alam ba kayong pinatay ko? May alam ba kayong pinapatay ako? Wala akong pinatay. Wala akong pinapatay. Ha? Oh. Di ba mga kabunyog? Yun yung sabi ni Bato. Wala daw, ano daw siya eh. Kaya hindi daw siya susurrender. Actually, yun ang sabi ni Bato. Hindi daw siya susurrender. Hindi daw siya susuko. Bakit daw siya susuko? Wala naman daw siyang ginawang masama eh. Naging ano lang daw siya, naging matapat na public official, public servant. Kung ano man daw ang ipagawa sa kanya, ginawa niya para sa bayan. Pero yun daw akusasyon sa kanya na may pinatay siya o kaya may inorder siyang ipapatay. Wala daw yun, hindi daw totoo yun, sabi ni Bato. Kaya hindi daw siya susurrender. Kasi alam daw ng Diyos na wala siyang kasalanan. Kabunyog. Pag napapanood mo yung mga sinasabi ni Bato na yon, masusuka ka. Bakit masusuka ka? Sinong panahon ni Duterte, lahat ng bukang bibig ni Duterte, saka ni Bato, tungkol sa patayan. May sinabi pa nga si Duterte, may si Bongo, may si Bato, sabi ni Bato, mayroon ba kayong alam na mga adik? Mayroon ba kayong alam na mga drug user, drug pusher? O gawin nyo, sunugin nyo ang bahay, patayin nyo kung gusto nyo, para makaganti kayo. O diba? May ganun eh. May ganung sinabi yan si Bato. Ganun yung eksakto niyang pagkakasabi. Kung dito sa lugaran nyo, sa harap ng maraming tao yun, hindi ko lang kasi na-ready yung video eh, pero ganun yung pagkakasabi ni Bato noon. Kung dito sa inyo ay mayroong drug addict, mayroon ditong drug user, drug pusher, anuhin nyo, labanan nyo. Gusto nyo, sunugin nyo pa ang bahay. Diba? Yun ang pagkakasabi ni Bato. Anuhin nyo, anuhan nyo ng gasolina, sabuyan nyo ng gasolina, sindihan ninyo hanggang sa mamatay. Ganon katindi yung mga lingwahe ni Bato nun. Habang pinapatupad nila ang Oplan Tukang. Tapos ngayon sasabihin niya wala siyang in-order na ipapatay. Natatawa naman ako. Kaya nakakasuka tong mga tao noon, mga kabunyog. Nakakasuka. Bakit? Ang bukang bibig nila ngayon, wala naman daw siyang pinatay, wala daw siyang pinapatay, kaya hindi daw siya susuko kasi alam daw ng Diyos na wala siyang kasalanan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ganon din si Bongo. Sinasabi ni Bongo, wala naman daw siyang ginawa. Pero nung tinanong siya, totoo ba na may reward na binibigay sa mga nakakapatay? Sabi ni Bongo, oo. Kapag ganito ang napatay, ganitong amount. Kapag ganitong napatay, ganito ang amount. Di ba? Ang linaw-linaw nun. Tapos ngayon na hinahabol na sila ng ICC, todo deny na sila. Di ba? Todo deny na sila eh. Kaya mga kabunyog, nung napanood ko yung sinabi ni Bato, wala naman akong pinatay. Mayroon ba kayong alam na sa media pa siya nagsalita sabi niya sa media, kayo, may alam ba kayong pinatay ko? May alam ba kayong pinapatay ko? Wala akong pinatay, wala akong pinapatay. Alam ng Diyos yan. Ginamit pa yung pangalan, ginamit pa yung Diyos. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nakakasuka itong mga tao ni Duterte. Ngayon, nagkakandara pa sila sa pagtago. Ngayon, kala kasi nila hindi sila mapapanagot. Yan. Kala nila, impunity nga. Ginawa nila yan nung panahon ni Duterte. Ang akala nila, wala, hindi tayo Dito sa Pilipinas, sino? Alam nyo mga kabunyog,
Alam nyo mga kabunyog, yung sinasabi nila, wala naman daw kaso sila sa Pilipinas. Paano kasi dapat magkakaroon ng kaso? Unang-una muna, kinakailangan may magreklamo. Complainants. Sa Pilipinas, panahon ni Duterte, takot na takot ang mga biktima. Yung mga pinatay, mas pinili nilang manahimik. May kaibigan nga ako eh. Yung kabats ko nung high school, biktima ng tukhang ni Duterte sa lugar namin. Ha? Ha? Ano yun? Ang ama nun, abogado. Ang ama nun, abogado. Ang mga kapatid niya, abogada, may doktora. Yung kaibigan ko, pinatay yun. May nadamay pang dalawang kaibigan niya na galing sa abroad. Nagkikwentuhan lang sila, nagiinuman sila, linusob ng mga pulis, PDEA. Pinalabas na naman ang laban. Ngayon, ano ang pinili ng pamilya? Wag na lang. Sabi ko, bakit kayo hindi nagrereklamo? Sabi nila, na lang kami, attorney, katahimikan na lang sa pamilya. Nalulungkot kami sa nangyari sa kapatid namin, pero katahimikan na lang sa pamilya. Ganon, mga kabunyog. Ano yun? Marami ang ganon. Ngayon, sasabihin ng mga DDS, dito daw sa Pilipinas, paano mo? Unang-una, yung mga complainants, tinakot nila. Pangalawa, yung mga pulis. Paano naman magrereklamo ang mga pulis? Magpa-file ng kaso. Paano naman mag-iimbestiga ang mga pulis? Sangkot nga ang mga pulis eh. So wala kang aasahan sa mga pulis. Yung mga prosecutors, yung mga fiscal under DOJ, wala. Hawak ni Vitaliano Aguirre ang DOJ noon. Ang mga prosecutors, kut din. Maraming mga prosecutors, pinagpapatay din noon. Yan ang totoo. Ang korte, wala namang nakarating sa korte ng mga kaso maliban doon kay Kian de los Santos, ilan lang yun. Kaya, kung akala nila ba to, walang magrereklamo dyan, takot yan. Walang pulis na mag-iimbestiga dyan. Walang prosecutor na hahawak ng kaso niyan. Di walang kaso sa korte. Kaya akala nila safe na safe sila. Ay ang problema, hindi eh. May ICC. May ICC. Di ba? Tama naman, mga bandang 2017, yung pamilya ng mga biktima, mas pinili nilang doon sa ICC magreklamo kaysa dito sa Pilipinas. Wala silang nakikitang tsansa sa Pilipinas kasi hawak ni Duterte ang pulis, hawak ni Duterte ang DOJ, ang prosecutors, hawak ni Duterte. Kut ang lahat. Kut ang mga biktima, kut ang mga prosecutors, pati mga judge. Kut, sa totoo lang, mga kabunyog, mga kaubayan. So ngayon, nandun na ngayon sa ICC. Kung inaakala nila ba to, hindi tayo maaaresto ng ICC? Hindi tayo niyan. Ang akala nila Duterte, hindi tayo maaaresto niyan. Unang-una, hindi na tayo member ng ICC. Pangalawa, bakit? Sinong tauhan ng ICC ang pupunta dito na aaresto sa atin? Di ba? So iniisip nila, wala. Kaya ang yabang nila, doon sila nagkamali. God works in mysterious ways. Ang akala nila, ang gobyerno ni PBBM hindi magko-cooperate sa Interpol. Di ba? Di ba? Yan na ngayon. Ito yung hindi nila nakita. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.